Litong-litong-litong-lito. Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba o partido ko? Ako rin po, litong-lito na dito kay Manang Amy Marcos. Dahil kahapon sa isinagawa niyang investigation in aid of legislation dyan sa ating Senado ay paulit-ulit na mukhang hindi niya naiintindihan ang mga umiiral na batas na may kinalaman sa pagkakaresto ng Interpol dito sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. At pati nga yung gumawa tuloy ng thumbnail ko, mukhang litong-lito na. Sabi ko kasi ang title natin, litong-lito. Ang pagkakaintindi niya tuloy, si Lito Lapid, litong-lito si Amy Marcos. Ano ba yan? So, so litong-lito si Amy Marcos. So, kidding aside, ang dahilan siguro kung bakit nalilito si Manang Amy ay sapagkat hindi niya hina-harmonize ang iba't ibang batas na umiiral na may kinalaman sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Kasi dito, maraming batas na involved dito upang maintindihan mo to at dapat isa-isa pinag-aaralan mo, isa-isa iniintindi at binibigyan mo ng interpretasyon according to the spirit and intent of the law. At unang-una dito, siguro dapat basahin ang Article 2, Section 2 of the 1987 Constitution. Diyan tayo mag-uumpisa. Dito sa provision na to, sinasabi ng ating saligang batas na ang international law ay parte ng batas ng ating bansa. International law is part of the law of the land. Yan po ang sinasabi. So kung merong mga international law na umiiral na kung saan tayo ay signatory, lahat po ng international law na yan ay magiging parte ng batas ng ating bansa ayon sa pinag-uutos ng ating saligang batas sa ilalim ng Section 2, Article 2 of the 1987 Constitution. So, ano-ano ang mga international law na umiiral at may kinalaman dito sa pagkakaaresto ng dating Pangulo? Unahin natin yung Rome Statute. Ito pong Rome Statute ang nag-create ng International Criminal Court. At tayo po ay signatory dyan. Ayan po ay mula November 1, 2011 hanggang March 17, 2019, tayo po ay aktibong miyembro ng International Criminal Court. At dahil dyan, lahat ng mga crimes against humanity, lahat ng extrajudicial killings, lahat ng violation ng human rights na nangyari noong administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pati na yung mga extrajudicial killings na naganap nung siya po ay city mayor ng Davao City, yan, may jurisdiction ang International Criminal Court. At yan ay hindi maitatanggi ng kahit sino man na may umiiral na batas na International Criminal Court, yung Rome Statute, na kung saan sila po ay may jurisdiction sa atin. Ano ang naging legal na basihan natin dyan? Yung pong kaso ni Pangilinan versus Cayetano na nadesisyonan noong 2021 ng ating Korte Suprema. Sino si Pangilinan? Si Pangilinan na nagpail na petisyon noong panahon ng administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte ay walang iba kundi si Kiko Pangilinan. Kasama si Laila de Lima, kasama si Risa Hontiveros at iba pang mga civil society groups. So kaya ang titulo niyan, Pangilinan versus Cayetano. Sino yung Cayetano na yan? Sa yung dating Foreign Affairs Secretary noong panahon ni Duterte. At ngayon ay senador din natin. Walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. So, ang titulo ng kaso na yan, Pangilinan versus Cayetano. Diyan sa petition na yan, na dinesisyonan noong 2021 ng ating Korte Suprema,
Ang pinaka-primary issue dyan ay yung constitutionality of the unilateral withdrawal of the Philippines from the Rome Statute from the International Criminal Court. Naging issue yan. Sabi ni Kiko, hindi constitutional yan. Kasi pag tayo ay pumapasok sa isang international treaty, katulad ng Rome Statute, ay bago nga maging epektibo yan, ay dapat may concurrence ng ating Senado. So kapag ikaw ay magwi-withdraw dyan, although it is not explicitly provided by the 1987 Constitution, it also requires the concurrence of the Senate. Without the concurrence of the Senate, the withdrawal is considered as unconstitutional. Kaya nga lamang, yung decision lumabas noong 2021 na kung saan natanggap na, inaccept na ng International Criminal Court yung ating withdrawal from the Rome Statute. So it becomes moot. Kaya nga lamang, sinabi nga ng Korte Suprema na anyway, lahat ng crimes against humanity na nangyari o extrajudicial killings, violation of human rights na nangyari nung tayo ay miyembro pa mula 2011 hanggang March 17, 2019. Ang International Criminal Court, sabi ng Korte Suprema, ay may jurisdiction sa atin. So lahat ng incidents na nangyari during that period, 2011 hanggang 2019, almost 8 years yan, may jurisdiction ang ICC. Walang question dyan. Hindi mo pwedeng questionin yan. Supreme Court decision yan. Okay? So, yan yung isa sa involved sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. So, ang sinasabi kasi ng mga supporters ng ating dating Pangulo na si Duterte ay walang jurisdiction ang International Criminal Court. So, ang pagkaka-aresto sa kanya at pagdadadala doon sa The Hague, sa International Criminal Court, ay illegal. Ngayon, ang sabi din ng kanyang mga supporters, ang sabi daw kasi sa Article 59 ng Rome Statute, if the accused arrested, in charge ng crimes against humanity na si Rodrigo Roa Duterte, dapat daw nung pagkaka-aresto sa kanya ay iprenisinta sa isang competent judicial authority dito sa ating bansa. So matatawa ka dito, kaya siguro litong-lito na si Manang Aimee sapagkat sabi ng Article 59 ng Rome Statute, dapat iprenisinta si Rodrigo Roa Duterte sa isang competent judicial authority. Ang problema uli nila dito, kaya nalito si Manang Aimee, ito, ba't ka magkiklaim ng benefit from that Article 59 of the Rome Statute kung hindi ka na miyembro ng International Criminal Court at ng Rome Statute, hindi ka na signatory, nag-withdraw ka na Why will you claim benefit out of this law, this international law? Hindi ka makakapag-claim ng benefit from that law because you have already withdrawn your membership in 2019. So, the said provision of that Rome Statute, particularly Article 59, does not apply to Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, yung Article 59 na yan refers to the state party, hindi sa isang individual na akusado ng crimes against humanity. Okay? So, hindi applicable yung Article 59 kay Rodrigo Roa Duterte. Paano? Yung Republic Act 9851, ay dapat in-extradite at dapat nagkaroon ng application of the extradition treaty dito. Hindi rin pwede kasi doon sa Republic Act na yan, 9851, may option ang ating bansa, yung host country, na isurrender yung akusado kapag option niya ng Pilipinas, kapag ang isang akusado ng isang crimes against humanity
ay kasalukuyang iniimbestigahan or may nakapending na kaso laban sa kanya sa isang international court or tribunal, the host country or the country where the accused belongs, no, may surrender the accused to the international court. E paano yung extradition? Dapat may extradition treaty. Dapat yun ang in-apply sa kaso na to. Hindi rin applicable. Sino ba humuhuli? ICC. Is ICC a state? Is it a government? No, it is not. It is an international criminal court. It is not a state, neither it is a government. Eh yun ang sinasabi sa ilalim ng ating batas. No? Kapag extradition treaty, usapan yan ng dalawang bansa. Usapan yan ng dalawang gobyerno. Hindi naman gobyerno ang ICC. Di ba? So, hina-harmonize kasi dapat lahat ng batas upang maintindihan mo yung applicability nito sa isang particular case. At talagang malilito ka dyan kapag hindi mo inintindi masyado ang lahat ng batas na may kinalaman sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Biruin mo, nung hindi pa na-aresto yan, sabi kayo ng sabi, walang jurisdiction. Nung nahuli at ikinulong doon sa dahig, sinasabi nyo, Article 59 of the Rome Statute. Ngayon, nagkiklaim ka ng benefit under Article 59. Winidraw mo na yung membership mo. Yung 59 na yan, applicable to the member state. The state party. Hindi naman tayo member state na. Ngayon, kiniklaim mo yung benefit out of that particular law. Nakakalimutan ko pala yung Vienna Convention, binanggit ko kanina. Yung Vienna Convention, ang sinasabi dyan, pag non-party ka sa isang international treaty, you cannot claim benefit out of the international treaties. So, in relation to the Rome Statute, particularly Article 59, the supporters of the former president cannot claim benefit out of that 59 na dapat presenta sa competent judicial authority, si Rodrigo Roa Duterte, dahil lang sinasabi ng Vienna Convention. Hindi ka pwedeng makinabang sa mga provision ng international treaty, particularly Rome Statute, kung ikaw ay hindi miyembro or signatory of that treaty. So, ang nangyari dito, sila yung naghukay ng sarili nilang libingan dito sa nangyaring sitwasyon sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nagkabuhol-buhol na sila, nagkaroon ng komplikasyon sa lahat ng sitwasyon, no? Kaya in summary, ako'y hindi naniniwala, uulitin ko naman, although na-discuss ko na to sa mga previous vlogs ko, there will be no interim release, hindi makakalabas. Ako po'y hindi na nagkiklaim na eksperto sa international law, pero pinag-aralan ko pong mabuti yan nung ako po nasa School of Law at lahat po ng estudyante sa law school na talaga namang nagsumikap at talaga namang inintindi na mabuti ang international law ay naiintindihan maigi yan ng malinaw na malinaw. Walang interim release at walang illegal arrest. So in conclusion, the arrest of the former president is legal, valid, and binding. At hindi mo pwedeng questionin yan. Because andyan dyan ng Vienna Convention, andyan dyan ng Rome Statute, andyan ng Republic Act 9851, andyan dyan ang Section 2, Article 2 of the 1987 Constitution. Hindi ka din pwede mag-claim ng violation of due process of law, no? Sapagkat noong panahon ng administrasyon ng dating Rodrigo Roa Duterte, binigyan tayo ng pagkakataon to conduct an investigation in order to prosecute the former president. But what we did
was, wala tayong ginawa. At nung magsisimula ng mag-resume ng investigation ng International Criminal Court, ay tayo ay gumawa ng love letter diyan sa International Court. At I think it was 2021, between 2021 to 2022, na kung saan nagre-request tayo ng deferral of the investigation. Kami na ang mag-iimbestiga. Kami na ang magpo-prosecute. Pero hindi naman ginawa. So, nagsubmit ng mga papeles, but it does not comply with the standards of and the rules of the International Criminal Court. So, what the prosecutor of the ICC did, requested the chamber to resume the investigation in order to prosecute the suspect in this case of in these crimes against humanity. Kaya napunta ngayon sa ganyang sitwasyon si Rodrigo Roa Duterte. And he cannot, even his lawyers cannot claim there was no observance of due process of law. There was observance of due process of law. At sinasabi din dyan sa Rome Statute, sa ilalim ng complementary principle, na kapag ang isang bansa ay unwilling to prosecute or unable and unwilling genuinely na mag-conduct ng investigation, then doon papasok ang International Criminal Court. So, sana na mapakinggan to ni Manang Aimee nang hindi siya naguguluhan at litong-lito na siya, At alam mo, Manang Aimee, kung ako sa iyo, bumalik ka na lang sa kapatid mo. Nang hindi ganyan na nalalagay ka sa alanganin. At pangalawa, sikat at popular yung kapatid mo. Doon ka tumabi. Pag tumabi ka sa medyo nakasakay sa lumulubog na ang barko, patay kang bata ka, sira ang karir mo, tapos ka na. So, word of advice yan sa'yo. Doon ka sa popular, doon ka sa gusto ng bayan, sa kasalukuyan. Yan ang pinakamagandang dapat mong gawin. Huwag mong kontrahin yung kasalukuyang minamahal ng taong bayan. So, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Isang payo, huwag kayong malilito. Okay, kidding aside, hanggang sa susunod na ating pagkikita dito sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. Magandang gabi po sa inyong lahat.